Hindi kami umaasa kasi kung hintayin namin parang wala talaga. Pero kailangan namin magsikap kasi yung pag hintayin lang namin wala eh. Sa kabila ng pananakot nila sa amin, ng mga sundalo, ng mga ITID, hindi kasi pwede na manahimik kami sa bahay. Kasi nung panahon na nandyan sila, hindi kami makakapunta sa taniman. Nanghaharas po talaga sa amin noong una. Dito po ang mga gwardiya. Pananakot na lang din yung ginagawa nila sa pag-i-interview nila sa amin. Para pinipilit nila yung gusto nilang itanong na kasama ka ba dito? Para bang ang sa tingin nila sa amin kasama kami sa NPA. Nagkaroon po ng mga harassment, pagtatabas, bunot ng mga pananim, kung ano po yung mga produkto ng samahan. May mga saksi sa mga naging kaganapan noon. Nadagdagan na po yung paninindak sa amin, yung pangaharas sa amin din. Sa presensya nga po ng mga military. Ramdam po talaga namin kasi kagaya namin, yung dati namin sinasakahan na nung binuldos nila, yung binagbuldosan na lupa, tinambak lang sa tubig. Kaya yung tubig, nawawala na, natataburan ng lupa. Bumalik kami sa sa umpisa eh. Kumbaga yung agricultural land, gagawin nilang industrial or commercial, ganun po. Ang plano po talaga nila rito, gawing mga ganyan po, subdivision, golf course, yan po yun, yung palit gamit na ganun. Matagal na namin napapatunayan na ang lupang yan ay matabang lupa, agricultural land. Ilang beses na umakyat dito ang mga mananaliksik, mga nag-UCI dito sa lugar namin at napatunayan namin na ang lupa ay mataba. Masustansya ang lupa na pwedeng maproduktuhan. Yun po yung pinaglalaban namin. Yun po hanggang sa ngayon, yun po yung pinaglalaban namin. Noong 1994 po, nung umpisa ang samahan sa Samag, 311 hectare. More or less na sa daang hektarya na yung nakakamtam na nalalanggam sa amin. Ngayon po, dahil kinuha na po ng Colinas, Nerdes at ng Ayala. Aranita. Bali siguro sa tansya namin nasa 200 na lang. Pero yung sa totoo lang po, sa 311 hectares, kalahati na po yan ay na-award na sa amin ng DAR. Sa tulong po ng mga iba't ibang mga organisasyon, ayun, nagmingi kami ng tulong kung paano gagawin. Napagkaisahan po namin na magbagsakan. At doon po, inaral po namin yung bagsakan. Mas okay po, mas maganda po ang katutunguhan. Kasi una, nangkikita kami at nakakatulong pa rin kami sa mga kapwa namin na may mga organisasyon din, halimbawa ng mga nasa Maynila. Natutulungan nila kami sa pangailangan namin sa araw-araw. Natutulungan din namin sila dahil nakakabili sila ng mura at sariwang mga pagkain na galing sa amin. Ibig sabihin din yung sa bungkalan, bilang dagdag lang din. Yung sama-samang pagtanim, saka sama-samang pag-harvest ng mga produkto at sama-sama ding punta sa bagsakan at ibenta yung mga produkto namin. Kinasuhan nga po yung ng Araneta ng aming samahan. Kung napapansin nyo sa lugar na yun, nandun yun nag-uumpukan yung mga kabahayan. Sa amin po, bali humingi na po, lumapit na rin po kami sa CHR. Tapos, tuloy-tuloy pa po kami nananawagan, kagaya ng pagsama ng sarali. Na sinasabi nga po ng mga sundalo, bawal daw po kami sumama. Kasi nga daw po, pag nakita daw kami doon, titirahin nila kami. Hindi namin alam kung anong klaseng paparinin o ano bang klaseng sa amin. Sa kabila ng pagkakaso sa amin, napagtagumpayan sa tulong ng mga progresibong organisasyon kagaya ng KMP, sa pamumuno ng mga KMP at ibang sektor, nandyan po yung taong simbahan, mga kabataan, anak bayan, ganyan po. Sa tulong po nila, kumbaga, naibsan ng konti kahit paano yung mga naging suliranin namin. Doon naman, sabi natin na, oo, nakakatakot. Pero kahit naman saan kami, kung talagang gawin nila yan gagawin nila yan, pwede. Malinaw po kasi sa amin na hindi po panig sa mga magsasakay
masasabi ko po talaga na anti-magsasaka sila. Hirap kami sa pagtatanim, hirap kami sa siyempre, pag ibabiyahe namin palabas. Pero masaya kami pagdating na doon sa bagsakan kasi nakikita namin, na direkta namin na ipaabot yung aming mga naghirapan dito sa mga magsasaka.